Pong pinagpalang araw sa ating lahat. It is normal in sports to have a scoreboard. Kapag po nanonood kayo ng anumang laro at kompetisyon, meron pong scoreboard lagi. Doon po nalalagay ang mga score ng dalawang magkalaban na team. But it is not normal when we keep a mental scoreboard at home, at work, in the church, or even in some recreational places. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating series ngayon ay ating pong pag-aralan, Grace Given, Grace Received, Part 4 na po tayo, Grace Keeps No Scoreboard. How can God's grace transform relationships? Paano nga po ba kayang baguhin ng Diyos ang ugnayan ng bawat tao? As God does not keep a record of wrongs, we should not keep a record of wrongs either. Sabi nga po ng 1 Corinthians 13:5, ayun nga po ang sinabi, love does not keep a record of wrong. But grace is a little bit different because love is the general umbrella. Nariyan po yung grace, nariyan po yung mercy. And I would like to just emphasize today the idea that grace does not keep or keeps no record of wrongs. Sabi po dito sa Mateo 18:23 hanggang 27, hayaan po ninyo na ating basahin. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkuwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ti ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kaniyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Unconsciously or because of pride, marami po sa atin ay kagaya ng lalaki na yon who had been forgiven $1 million loan. $1 million loan. Tayo po yung naroon sa kwento na pinatawad sa kanyang pagkakautang ng napakalaki. Now, ito pong lalaking ito ay malaya na, wala na po siyang pagkakautang, makakatulog na po siya knowing na ang kanyang mga pagkakautang ay kinansela na ng nagpautang sa kanya. We cannot help but tell everyone until we saw the man who owes us 100 pesos. We cannot help. Tinan po ninyo ang nangyari dito. Sapagkat matapos po siyang mapautang at, at mapawalan sala o ma-forgive ang kanya pong $1 million loan, makansila ang kanyang $1 million loan, ito na ngayon. May nakasalubong siya na may pagkakautang din sa kanya na napakaliit na halaga, 100 pesos perhaps. Tuloy po natin ang pagbasa. Mateo 18:28 hanggang 35. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin.
naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Some might disagree that it is not possible that a man whose loan had been written off or cancelled could not write off or disregard or cancel a small loan his neighbor has for him. Para namang hindi totoo ang kwentong ito. Na yung isang lalaki na napatawad ng milyon-milyon, na nakansela ang kanyang pagkakautang ng milyon-milyon, ay makita niya ang kanyang kaibigan o ang kanyang kakilala na may utang na 100 piso. At sasabihin niya at sasabihin natin hindi ito napawalang sala o hindi ito na disregard, hindi niya kinansela yung utang na yan, kundi ipinabilanggo pa niya. Ang ating pong naiisip, natural lamang na sapagkat siya ay napatawad sa kanyang malaking pagkakautang, napakadali na niya na magpawalang sala o magpakansela ng kaunting utang sa kanya. Napakadali na, hindi po ba? Mga kamag-aaral, that is the point of the story. That is the point of the story. That is the point that Jesus was trying to make. Hindi nga eh. Hindi nga ganun ang nangyayari. Sapagkat tayo na malaki ang ipinatawad ng Diyos sa atin. Sapagkat siya'y Diyos na banal. Kahit nasa isang napakaliit na kasalanan, siya'y ang kanyang kapanalan na nayurakan. And therefore, we violated the holiness of God. And yet, He has forgiven us of our sins. Sapagkat tayo lumapit sa Kanya, nagsisi ng ating kasalanan. And that is the main point. Ngayon na ikaw ay napatawad at matapos mo yung yurakan at matapos kong sirain at wasakin ang kabanalan ng Diyos at ako'y mapatawad niya sapagkat ako'y lumapit sa Kanya, sapagkat ako'y nagmakaawa sa Kanya, at siya'y nahabag sa akin at binigyan niya ako ng Kanyang biyaya. Pero maraming pagkakataon, tayo na napatawad, tila napakahirap nating magpatawad sa ating kapwa. That is the point of the story. If anyone knows what God has forgiven him, he could not be ungenerous and unforgiving toward others. If we could not, maybe we understand God's grace in our minds. But maybe we understood it in the mind, but it did not reach the heart. Marahil naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa ating isipan, pero hindi nakarating sa ating puso kung anong ibig sabihin ng biyaya nito ng Diyos. Kaya, ang Diyos na nagpatawad sa atin ng malaki, kapag tayo naman ang magpapatawad sa ating kapwa, di naman din napakahirap natin gawin. Grace keeps no scoreboard. Sabi po ni J.D. Greer, we're not sure how many will agree with him. Pero ito ang sinabi niya. Someone saturated in the grace of the gospel develops an almost insane ability to forgive. Kagaya nga po ng sinabi ko una na, we are not sure how many will agree with me. Kasi siya daw po na binigyan at nakaranas ng biyaya ng Diyos, siya na nakaranas ng tinatawag na agos ng biyaya ng Diyos na pamamagitan ng walang iba kundi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Siya na binaha ng
biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Ang sabi niya, it develops an almost insane ability to forgive. Insane ability to forgive. When Jesus offered a radical grace to you and to me, he also expected that you and I would offer a radical grace to others. Sapagkat radikal ang ibinigay na biyaya ng Diyos sa iyo. Inaasahan naman ng Diyos na ikaw at ako ay magbibigay din ng isang napakaradikal na biyaya sa ating kapwa. At home, in the church, in our society. And so let me tell you a story. Isa po itong pahayag ng isang lalaki na nangangaral din po ng salita ng Diyos. Ang sabi niya ganito, after being married for 8 years, I and my wife, silang mag-asawa, were experiencing marital problems. Ito po ang pahayag ng isang tagapangaral. 8 taon silang kasal, pero sa loob ng 8 taon, nagkakaroon po sila ng marital problems. And so they decided to see a Bible counselor. Bagamat tagapangaral na siya, kinailangan pa rin nila na sumangguni sa isang Bible counselor. So nung dumating po sila sa tagapayo na ito, after a few minutes of introduction, pagpapakilala, pagpapahayag ng kanilang suliranin, the counselor opened the Bible in 1 Timothy 1:15. Binuksan po ng Bible counselor na ito yung Biblia sa unang Timoteo 1:15. After being married for 8 years, a preacher and his wife were experiencing marital problem. Ang sabi niya, ito ang dahilan. And let me read to you, 1 Timothy 1:15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Of whom I am the worst. At ipinakita nga po ng Bible counselor na ito ang katotohanan na ito na wala sa mag-asawang ito, wala sa lalaki at wala sa babae. So let me give you first 2 observations dito po sa ating binasa sa 1 Timothy 1:15. Paul was aware that others might be as sinful as he was. Alam niya yon. Alam niya na bagamat sinabi niya na of whom I am the worst, of whom I am the worst, he was aware that others might be as sinful as he was. But ito po maganda kay Apostol Pablo. He was more aware of his sins than others. Mas may kamalayan siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga pagkakamali, kaysa pagkakamali ng iba. Pangalawa, na makikita po natin dito, sa 1 Timothy 1:15, another observation that we can see. Paul recognized his need for grace first before he thought of others. Nakita muna ni Apostol Pablo ang pangangailangan niya. Una sa lahat, ang pangangailangan niya ng biyaya ng Diyos. Bago niya makita ang pangangailangan ng iba sa biyaya ng Diyos. And I think this is how we should see life. Especially when relationship is breaking down. Ang sabi nga po ng Bible counselor nito sa dalawang ito, sa preacher and his wife. The problem in many marriages is
that we see the other as the chief sinner and not ourselves. Kapag mayroong hindi pagkakaunawaan, kapag mayroong hindi pagkakaintindihan, sa loob man ito ng tahanan, sa loob man ito ng iglesia, sa loob man ito ng anumang samahan, organisasyon, komunidad, o anumang lipunan. Ang isang problema, hindi lang po sa marriage, this is kind of general, is that we see the other as the chief sinner and not ourselves. Lagi nating naituturo ang iba na mas masama at mas makasalanan kaysa atin. Sabi pa po rin ng Bible counselor na ito, when you really believe the gospel, you see that you are first a sinner and only secondarily sinned against. The problem in your marriage is that neither of you seems aware of how much you have been forgiven. Ang sabi po ng tagapayo na ito sa mag-asawang ito ay ganito. Kinakailangan muna, kung naunawaan mo ang ebanghelyo, kinakailangan mo na maunawaan mo na una sa lahat, ikaw ay makasalanan. At pangalawa, ikaw ay nasaktan. Ang malimit po kasing nangyayari, nababaligtad itong sequence na ito. First, sa ating pong kamalayan at pangaraw-araw na buhay, ang unang pumapasok sa isipan natin at sa loob natin, yung we were sinned against, we were offended. Pagkatapos pumapasok pa, kung papasok man, yung ideya na I am a sinner as well. Kung papasok pa yung isipan na yun. But sometimes, because of pride, hindi na po nagre-register yung pangalawa. Lagi na lang yung una na nasa atin, yung ating default, yung ating lagi naiisip, I was sinned against. Ako'y sinaktan. Pero hindi na pumapasok sa ating isipan yung ako man ay makasalanan at nagkakasala. At ang sabi nga po ng counselor, napakababa ng ating kamalayan upang lagi nating isalang-alang na tayo man ay pinatawad din ng isang banal na Diyos. Sinabi pa rin po ng Bible counselor, because you haven't really tasted grace, you won't extend grace to each other. You need to go back to the gospel. Mga kamag-aaral, minsan po naunawaan natin ang gospel, naunawaan natin lagi natin ang grace, ang biyaya ng Diyos. Pero kapag darating na yung pagpapatawad, pag-unawa, magiging pasensyoso, di naman din po, hindi na po yun umaabot at hindi na natin nagagawa. Kaya tama po ang sinabi ng Bible counselor na ito, because you have not really tasted grace. Marahil ito nga po ay sa kakulangan ng talagang kamalayan ng biyaya ng Diyos sa atin. That's why we keep reminding each one again and again, over and over again, para po magkaroon talaga tayo ng kamalayan sapagkat hanggat hindi po natin naunawaan ang biyaya at ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, magiging napakabigat po ng ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Sapagkat we will always think that we were sinned against before we ever think na tayo po isa ring makasalanan. We need to go back to the gospel. Again, sabi po ng ating kinukuha ng reference dito,
Sabi ni J.D. Greer, as we stand amazed at what God has done for us in the cross of Christ, we find it hard to stay angry at one another. Dahilan sa kahanga-hanga na ating kamalayan sa ginawa ng Diyos sa atin doon sa pamamagitan ni Kristo sa krus ni Kristo. Kapag mayroon tayong kamalayan na maunawaan kung anong ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ang hirap na tayong manatiling nagkakagalit-galit sa isa't isa. In other words, when we understand what Christ has done for us at the cross, we will not keep a scoreboard. The idea of Jesus on forgiveness is counterculture. Talaga pong naiiba. Hindi po ito yung pangkaraniwang naunawa natin sa pagpapatawad. The idea of Jesus on forgiveness is counterculture. Laban sa ginagawa ng maraming tao sa ating panahon at sa ating kultura. This is not what most people believe. This is what most people believe. Ito po yung pinaniniwalaan ng marami. Ito po yung inaalis sa ating isipan ng Panginoong Yesus. Ano po yun? The only way to change my spouse, the only way to change my children, the only way to change my friend, the only way to change anyone is to make him or her feel the pain of what he or she is doing. Dapat maramdaman niya yung sakit na ginagawa niya. In other words, it is common in our culture, unfortunately, even the believers in Christ, na mag-retaliate. Kung hindi man hayagan, patago, pero nagre-retaliate. The common idea is to balance the scales of justice so that both sides will be happy. Usually, it ends up with both sides unhappy. Diba? Parang balansaduhin natin. Dapat may timbangan ng hustisya dito. Kinakailangan mabalansyado yung hustisya. And we're talking here of personal relationship po. Personal relationship. Kinakailangan mabalansyado yung hustisya para pareho tayong masaya. Pero sabi ko nga po, usually it ends up with both sides unhappy. Ano po nalimutan? Our retaliation will produce more anger and more evil. Ang ating pong pagganti, palihiman o hayag, patago o bulgar or hayag. Our retaliation will produce more anger and more evil, and there is no end to it. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, ang idea po ni Jesus Christ sa forgiveness ay counterculture. Hindi ito ang kanyang itinuturo. Even in the Old Testament, ang sabi po ng isang hari na marunong, a wise king said, Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng pot. Ang masakit na salita, humihila ng galit. Hindi po yan nalalayo, mga kamag-aaral, sa sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12:19 hanggang 21. Ang sabi po niya ganito, Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God.
For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coils of shame on their heads. Again, hindi lang po si Jesus Christ ang counterculture, ang idea ng forgiveness. Even the Apostle Paul, hindi po ito an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ang sabi po niya ay kapag ang iyong kaaway ay nagkasala, nagkamali, huwag kang gumanti. Huwag mong sabihin, lalabanan kita. Instead, ang sabi niya, if your enemies are hungry, feed them. Pakainin. Counterculture. Kung nauuhaw, painumin mo. Painumin mo. And this must be done with the right heart. Kasi sabi niya, you will heap burning coals of shame on their heads. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin ng you will heap burning coals of shame on their heads? Two things we can learn. One, your kindness to them makes them see the absurdity, the foolishness of their selfishness, and helps awaken them to the blessings of a relationship. Yun po yun. Marirealize niya, your kindness, your true kindness, hindi po yung paimbabaw na kindness. Your kindness, let's just put it that way. Your kindness to them makes them see the absurdity, the foolishness of their selfishness, and helps awaken them to the blessing of a relationship. Pangalawa po na matututunan natin dito, do not take personal vengeance. Yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12. Na huwag tayong gaganti ng personalan. Dito po yung tinutukoy niya dito. Chapter 12, 19 hanggang 21. Do not never take revenge. No to personal vengeance. Yung personal na paghihiganti. Or in other words, sa ating pong kultura ay, ang sabi nga, paglalagay ng batas sa iyong mga kamay. Huwag natin gagawin yun. If you look for justice, do not stop in Romans chapter 12, 19 hanggang 21. Continue reading because if you really want justice, if you look for justice, you can find it by reading Romans chapter 13, which we will not discuss today. But read chapter 13. If you look for justice, but no to personal vengeance. No to personal vengeance. Meron po tayong malimit na nami-misinterpret na pananalita ng salita ng Diyos. Yung pong sinabi sa atin na turn the other cheek. Turn the other cheek. Sabi po ng Mateo 5:39 ay ganito. Matthew 5:39, but I say, do not resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. Turn the other cheek or offer the other cheek also. Now, may iba't iba pong pakahulugan dito ang tao. And one of the common understanding ng marami pong bumabasa ng Mateo 5:39 ay ganito. Offer the other cheek also or turn the other cheek is, here's my face. Hit me again. One more time. Yun po yung isang interpretation po nitong offer the other cheek or turn the other cheek. Hit me again. Oh, hinit mo ko sa kabila, sa isa,
Isa pa, one common interpretation. The other interpretation, which I think this is the proper interpretation, is this. What it means to them in their culture during that time. Not in our culture, not in our own understanding of the first century words, the first century scenario sa 21st scenario or understanding of the Bible. Ano sa kanila noon yun? Yung turning the other cheek. And it means reoffer the relationship to them or reoffer the blessing of relationships. Reoffer the blessing of relationship. Yung pong ibig sabihin noon, let me tell you that, yes, confront or better care front, pinagsamang confronting, caring and confronting, confront them without the slightest desire to hurt them in return. Confront without the slightest desire to hurt them in return. To hurt them in words and to hurt them in deeds without the slightest desire to hurt them in return. This is what it means by turn the other cheek. Reoffer the relationship to them. Reoffer the blessings of relationship. It is possible na showing extravagant, radical grace to others might not change those we forgive. Totoo naman po yun. Hindi natin pagtatalunan ng ideya na kapag naman lagi ka na nagpapakita ng extravagant, radical grace, unconditional love sa iba, baka naman hindi na talaga sila mabago. Posible po. Posible yung iniisip natin. Because we are offering extravagant, radical grace to others, it might not change those na binigyan natin ito. Yung mga pinatawad natin. But, one thing is sure, it will keep changing us by conforming us to the image of His Son. Maaari ngang hindi babaguhin ng Diyos ang puso ng ilang mga tao na ating pinapakitaan ng extravagant radical grace, ng unconditional love. Pero isang bagay ang ating titiyakin. It will continue changing you and conforming you to the image of His Son. Na ikaw ay patuloy na magiging Christ-like and Christ-like because you are offering extravagant, radical grace to those people who don't deserve it. They might not change. We don't know. They might. Pero isang bagay ang titiyakin natin. Isang bagay ang titiyakin natin. Patuloy tayong babaguhin nito. Every time we do this, patuloy po tayong binabago nito. And Romans 8:29, that we will be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Grace does not keep a scoreboard. If we still do, number one, we need to see ourselves as first, sinner, and second, sin against, not the other way around. Upang matiyakan natin na hindi tayo nagtatago ng scoreboard hanan sa iglesia, sa ating lipunan, sa ating komunidad, dapat lagi natin munang makita, kagaya ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:15, sinner, and second,
sin against. Makasalanan ako. Pangalawa, na-offend ako. It will radically change us and our attitude. Pangalawa, grace does not keep a scoreboard if we still do. And if we still do, live and pray this way. Live and pray this way. As Jesus has been to me, so I will be to others. As Jesus has been to me, so I will be to others. Kung paano naging ganoon si Jesus sa akin, ako'y magiging mapagpatawa din sa iba. Mga mag-aaral, this is a very difficult lesson. Not in the sense that it is hard to understand, but it is just hard to live this way. Mahirap mabuhay ng ganito. But it's only by the grace of God that we can live this way. That we do not keep a scoreboard. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pagliliwanag ng maraming mga bagay. This is not a difficult lesson to learn in the sense that this is a very difficult topic. What is really challenging to us, O God, is the application of this truth. And so our prayer, Holy Spirit, help us. Sanctify us. Pakabanalin mo po kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong katotohanan. We surrender everything to you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Marami pong salamat muli sa lahat ng ating mga kamag-aaral sa Maniwala Online Bible Study. Patuloy po kayong makiisa at mag-share. Salamat po sa lahat na nag-share ng ating Maniwala video. Thank you po for subscribing po sa ating YouTube channel, Jonathan Reliasa, parenthesis Maniwala. And we hope that we will continue by the grace of God, by the power of God, and by the wisdom of God, na maging pagpapala po sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga leksyon na kagaya po ng ating pinag-aaralan sa series na ito. Muli po nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kasama dito sa Maniwala team na patuloy na sumusuporta at walang hagod na tiyatsagang tulungan tayo upang magkaroon po tayo ng ganitong avenue to share the Word of God. Hanggang sa muli po, nagpapasalamat sa inyong lahat, nagbibigay ng papuri sa Diyos, Jonathan Oriliasa. Hanggang sa muli.